You are watching United Pentecostal Church. Word in season, out of season. Our topic for today, move on. Mapa sa atin po ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Welcome po sa ating pang Wednesday edition ng ating pong program, Daily Devotional Message, Word in season, out of season. Hirap ka bang makapag-move on? Meron pong iba't ibang mga kadahilanan bakit po ang isang tao hirap makapag-move on. Minsan because of discouragement, yung iba po broken-hearted, yung iba po because of death of loved ones, yung iba because of tragedy or calamity, because of failures, because of depression, and marami pa pong iba. Marami pong tao sa atin pong panahon, bagamat ilang panahon na ang lumipas ay hindi pa rin po makapag-move on sa kanilang naranasan sa buhay. Ang Biblia po ay naglalaman ng mga mabisang kaparaanan upang malampasan at mapagtagumpayan anuman po ang ating pinagdaanan o pinagdadaanan sa buhay. Sinabi po ng Philippians chapter 3 verse 13 to 14, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Sa talata pong ito ay naglalaman ng epektibong paraan upang hindi lang tayo makapag-move on, ating mapagtagumpayan, malampasan, anuman ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, lalo po sa panahon ito. Number 1, forget those things which are behind. To forget those things which are behind, we need to learn to forget the past. Kalimutan ang nakaraan. Dapat matuto po tayong kalimutan po yung nakaraan, and don't be a prisoner of your past. Huwag tayo magapos mabihag ng ating nakaraan. Alam niyo po, wala na tayong magagawa upang baguhin pa ang ating nakaraan. Subalit meron po tayong magagawa upang mapabuti ang ating kinabukasan. To get hold of your future, you need to let go of your past. Tandaan po natin, your future will be greater and better than your past. Don't allow your past to dictate your future. Hindi pa katapusan. Marami pang magandang bagay ang sa iyo ay naghihintay. Number 2, reaching forth unto those things which are before. Ituloy ang pag-abot po ng pangarap. Be positive. Kayang-kaya mo yan. Umakbang ka at magpatuloy. Number 3, I press toward the mark. To press toward the mark, we need 4 things. Determination, dedication, commitment, and discipline. Itong 4 na ito ang magsisilbing daan to press toward the mark upang tayo magpursige, magpatuloy, abutin ang ating pong mga pangarap regardless ng ating pong mga pinagdaanan sa buhay. At kung iniisip mong hindi mo kaya, gawin mo na kasama ang Panginoon. Sapagkat sinabi po ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Hindi mo man magawa sa sarili mong paraan, pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, magagawa mo ang lahat ng bagay. Magagawa mo makapag-move on dahil sa tulong at biyaya ng Panginoon. This time, hindi ka lang basta makakapag-move on, malalampasan at papagtatagumpayan mo pa ang iba't ibang hamon sa buhay dahil sa Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Panginoon. Muli, ito pong lingkod, Pastor Pagkirasan, nag-iwan po ng kapayapaan sa ating pong lahat. Hanggang sa muli, magsama-sama po tayo sa isa naman pong edisyon ng ating pong programa. Pa sa atin po ang pagpapalabiyaya po ng Panginoon. To God be all the glory.